Hawak ang nakasisilaw na mahalagang butil sa kabuuan nito. Tumingin si Dustin sa Reyna na nakahiga sa pagitan ng dalawang shell. Pasan ang bigat ng kanyang katawan. Naramdaman ni Dustin ang enerhiya ng butil, na nagmumula at naghahatid ng malapit na pagkakaugnay nito kay Reyna. Ilang saglit pa, mas naging maliwanag ang pagkakaisa ng dalawa. Ang butil ay pag-aari ng Reyna, at ang Reyna ay pag-aari ng butil. Nang masaksihan ang ganoong proseso, naramdaman ni Dustin na kailangan din niyang isama si Reyna kung gusto niyang kunin ang butil. Kung hindi niya gagawin iyon, napakahirap na alisin ang butil. Maaaring hindi mabuhay ang butil kung wala ang Reyna sa tabi nito. Sa gayong matibay na ugnayan ng dalawa, halos imposibleng mahiwalay ang butil sa Reyna. Maingat na pinatakbo ni Dustin ang kanyang potensyal na enerhiya, na pinadaloy ito patungo sa Reyna. Ngunit hindi niya matukoy kung buhay pa ito. Tahimik na nakahiga ang Reyna sa magandang posisyon. Walang iba kundi ang manipis na gasa sa kanyang katawan. Halos kalahating hubad na siya. Ang kanyang mga kurba ay malinaw na tinukoy sa mga gilid. At ang kanyang mga tampok ay mahina ngunit kaaya-aya na naka-highlight. Isang string ng nakakalasing na halimuyak ang patuloy na umaagos mula sa kanyang katawan. Siya ay talagang isang magandang babae. Ayan, sasama ka sa akin. Sa wakas ay nagawa na ni Dustin ang desisyon. Hindi niya napigilan ang tukso ng pagkuha ng butil kaya nag-isip siya ng mga paraan para isama rin ang Reyna. Walang masama sa pagsisikap na puspyusan ang butil na ito gamit ang kapangyarihan na mayroon na ako. Maingat na inilabas ni Dustin ang kanyang kapangyarihan sa butil. Umaasang may magandang lalabas dito. Ang hallucination bead. Ang pangalan ay dumating sa kanya habang pinapapasok niya ang kanyang mga kakayahan upang masuri ito. Sa sandaling iyon, kumbinsido si Dustin kung ano ang butil at kung ano ang magagawa nito. Malakas ang determinasyon. Pinakawalan ni Dustin ang higit pa sa kanyang mga marka na may kapangyarihan sa butil. Napinadalisay pa ito. Pagkatapos magtrabaho sa buong araw, sinusubukang puspyusan ang butil. Tumigil si Dustin at sumuko na lang. Well, that's a disappointment. I can't completely refine it. It obviously has something to do with it sharing a strong bond with the Queen. Umaasal ito na parang bahagi ng Reyna ang buong pagkatao nito. Ngunit, hanggang sa butil lamang ang pag-aalala. Kaya ko itong kontrolin pansamantala. Tila binigyan ako ng Reyna ng isang uri ng pahintulot na makibahagi sa pagmamaneho sa hallucination bead sa ngalan niya. Bulong ni Dustin sa sarili. Natarante sa napagtanto niya. Ano ang gusto ni Reyna? Bakit hinayaan pa niyang hawakan ni Dustin ang butil? Lalo pa itong kontrolin. Hinawakan ni Dustin ang hallucination bead sa kanyang kamay. Ipinapatakbo ito sa pagitan ng kanyang mga daliri at kabuuan ng kanyang mga palad. Na gustong hindi alam ang anumang lihim na tila hawak nito. Biglang, boom, boom, boom. Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang pumutol sa tahimik na hangin. Mabilis na sumunod ang isang tirade ng mas malalakas na ingay at tinabyunan ang kalituhan na nagsimulang yumanig ng marahas. Tila isang kakila-kilabot na lindol ang nagaganap. Sa tindi ng mga panginginig ng boses. Lahat ng nasa maze ay nayanig at natapon lahat na parang nasa gitna ng isang malakas na buhawi. Isang banal na intervention lamang ang makapagliligtas dito mula sa pagkawasak. Ang matibay na pundasyon ng mga palasyo, mga bahay, mga lansangan, mga tindahan at mga parisukat ay nagsimulang gumuho. Unti-unti, at nagsimulang gumuho sa mga tipak ng dati ay mga bubong, dingding, at kisame. Pagkaraan ng ilang oras, ang natitira ay wala na kundi ang mga maliliit na butil ng buhangin at alikabok. Na epektibong pinalalaliman ang paligid sa zero visibility. Nasira ang lahat, pati na ang mga ilusyon at guni-guni na siksikan sa kalawakan. Lahat sila ay nagkawatak-watik at naging mga fragment ng hallucination. Ang mga makukulay na pira-piraso ay lumipad na parang mga snowflake na tinatangay ng bagyo. Pinupuno ang bawat sulok ng espasyo. Nalilito sa mga naghahanap ng katotohanan kung sila ay totoo o mali. Sa sorpresa ni Dustin, ang bawat isang tipak,
fragment, at butil ng anuman ay nagkawatak-watek. Nagsama-sama at nagmamadali patungo sa hallucination bead. Tulad ng metal na alikabok sa isang magnetic ball. Lahat sila ay sinipsip sa butil sa isang iglap. Walang iniwang bakas ng kaguluhan. Boom boom boom. Ang isa pang round ng nakakabinging at nakakabasag ng lupa na pagsabog ay sumunod sa ilang sandali. Sa pagkakataong ito, ang buong maze mismo ay nagsimulang gumuho at naging isang torrent ng mga fragment ng hallucination. Ang mga piraso ay nagsanib sa maraming malalaking ilog habang ang bawat piraso ng haba ng batis ay nilamon ng hallucination bead na parang isang walang magawa na napakalaking balyena. Parg! Tatlong babaeng lahi ng sirena ang nakulong at naghihintay ng tulong sa isang maliit na natitirang sulok ng mabilis na pagkawatak-watik na maze. Pinapanood ang lahat na nawasak sa harap ng kanilang mga mata. Lahat sila ay nagsisigawan sa kanilang mga tinig na tumitili habang ang kanilang mga mukha ay namumutla. Napagtanto nila na ang lahat ng bagay sa kanilang paligid ay mabilis na nagiging alikabok at nagiging mga fragment ng guni-guni na namumuo ng marahas na momentum. Na nawawala ang kanilang pagkakahawak sa katotohanan. Sa kabutihang palad, hindi sila inatake ng mga maluwag na fragment. At ang mga batang babae ng lahi ng sirena ay nagkaroon ng oras upang magtipon at mabilis na lumabas doon. Oh my God! Anong nangyayari dito? Naghiyawan. Natigilan at hindi makapaniwala ang tatlong babaeng lahi ng sirena. Nakatayo sa gitna ng walang katapusang mga fragment ng hallucination. Nakapag-ani ng marami si Dustin sa sandaling iyon ng kalituhan at kaguluhan. Ang kanyang espiritual na lakas ng pakiramdam ay pinahusay sa oras dahil sa mga fragment ng hallucination na dumaloy sa butil. Ang globo ng nakahulugan sa kanyang soul ay dahan-dahan at walang katapusang umiikot sa sarili nito. Palaki ito ng palaki. Naglalabas ng malalagang tunog na parang isang malaking kampana. Ang enerhiya ay parang tubig dagat na bumubuhos mula sa 1/14. Walang katapusang dagat bilang pinagmumulan nito. Sa oras na ito naramdaman na ni Dustin ang kanyang mga katangian na kahulugan ay nakakakuha ng higit pang mga likas. Tulad ng inaasahan, siya naman ay naging mas malakas. Naramdaman ang enerhiya nito na nagniningning. Naghihintay na mag-aktwal ito. Kung ang gayong enerhiya ay ilulunsad ng biglaan. Ang hallucination bead ay maaaring magdulot ng kalaban at magdulot ng malaking pinsala sa mga nasa paligid nito. Ano ang isang tiyak na sandali? Kapag ang kapangyarihang pang-espiritual na kahulugan ay inilabas, maaari lamang itong gamitin upang atakehin ang soul sea at lumikha ng kaluluwa ng kaaway. Hindi nito makapinsala sa kaaway. Kunin ang flying swordsmanship halimbawa. Ang kapangyarihan ng espada na kahulugan ay maaaring mag-utos at magdirekta sa upang magdulot ng napakasakit na pinsala sa kaaway. Ngunit sa huli ay ang lumilipad na espada pa rin ang pumutol sa kanyang kaaway. Kaya naman, gaano man kalakas ang kapangyarihan ng mga klase na pakiramdam, ang epekto nito ay limitado lamang sa mga nasaktang negatibong kaluluwa. Imposible para sa kapangyarihan ng kondisyon na pakiramdam na magdulot ng anumang pisikal na pinsala. Lalo na ang kamatayan. Gayunpaman, naramdaman ni Dustin kung ano ang kanyang kakayahan na pangunawa ay patuloy na mag-aani ng higit pang ganitong uri ng enerhiya. Ito ay maaaring magpakita ng isang nasasalat na puwersa at maaaring magdulot ng napakalaking pinsala sa sinumang nakapaligid dito. Lumipas ang mahabang araw at naging dilim. Sa oras na ito, ang kabuuan ng maze ay nawala na. Nawalang kahit isang bakas ng pag-iral nito. Tanging isang walang laman na espasyo na naganap ng mga bagay ang naging lahat. Tumayo si Dustin sa gitna ng ngayon ay bakanteng espasyo. Ang nakasisilaw na butil sa kanyang kamay ay nagbigay ng walang kamali-mali na liwanag. Mukhang pambihira at makina. Enerhiyang dumadaloy sa loob at labas ng makinis nitong masa. Ito ang naisip ko. Ang buong maze na ito ay hindi hihigit sa isang ilusyon lamang na naglalabas ng hallucination bead. Anong mapanlin lang at nakakalito na maliit na bagay. Laming-galing si Dustin sa paligid na puno ng pagkamangha at pagkamangha. Ganap na napagtanto na mayroon lamang mga labi kung saan nakatayo ang maze. Nagulat siya sa kaibuturan.
At ang bagong pagtuturo ay nagpapadala ng mga panginginig na tumatakbo pataas at pababa sa kanyang gulugod. Sa panahon ng proseso ng dramatiko at sakuna na pagkawala ng maze, si Dustin ang higit na nakinabang. Bilang resulta, ang kanyang dating na pakiramdam ay muling napabuti. Ang madilim na gininto ang globo ng paglalarawan na kahulugan sa kanyang soul sea ay naging mas matatag at solid habang ang butil ay kumikislap ng may kariktan at ningning. Ang kanyang buong parang kristal na kaluluwa ay naging malinaw na walang bakas ng mga dumi. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman niya ang kapangyarihan ng kanyang pakiramdam na umabot sa mga antas na hindi pa niya alam. Siya ay may tiwala na ang kanyang hitsura na pakiramdam ay mas malakas kaysa sa mga tunay na premium grade divine gods. Nalampasan na niya ang mga sinasamba ng mga taong kilala niya. Mukhang isasama kita ngayon. Napatingin si Dustin sa Reyna na nakahiga pa rin sa pagitan ng dalawang shell. Hindi man lang nagpapakita ng kahit katiting na pag-aalala sa lahat ng nangyari. Pagkatapos ay inilipat niya ang dalawang shell at ang Reyna sa kontinente na siya mismo ang lumikha. Pagkatapos, inilipat niya ang hallucination bead sa sarili niyang soul sea. Sa kanyang ginawa, isa pang kayamanan ang naisama sa sarili niyang soul sea. Dati, mayroon lamang siyang tatlong mahiwagang kayamanan sa kanyang soul sea. Ang spiritual tree, ang spiritual dragon, at ang chaotic ice lotus. Ngayon, ang hallucination bead ay idinagdag sa kanyang kahanga-hangang koleksyon ng mga kayamanan sa kanyang soul sea. Ang bawat piraso ng hindi mabibaylang kayamanan na kanyang natagpuan ay pinagnanasan ng marami. Dustin. Biglang may lumitaw na tatlong magagandang figure sa di kalayuan at sumugod papunta kay Dustin. Ang tatlong babaeng lahi ng sirena ay nakaligtas sa pagkawasak ng maze. Di nagtagal, natagpuan nila ang kanilang daan patungo sa Dustin. Pagkatapos mawala ang maze, naging mas madaling makahanap ng sinuman. Gayunpaman, na may napakababang nakasabit na ngayon ay walang laman na espasyo. Tuwang-tuwa silang lahat nang makitang muli si Dustin. Agad silang tumakbo papunta sa kanya at agad siyang dinampot sa lahat ng panig. Dustin, anong nangyari kanina? Nakakabaliw at kakaiba. Akala namin mamamatay na kami. Ano ang nangyari sa maze? Bakit biglang nasira at nawala ng ganoon? Tanong ng tatlong babaeng lahi ng sirena kay Dustin. Lahat sila ay nataranta at natulala sa nangyari sa maze at sa mga agos ng guni-guni. Kinuha ko ang maze. Iyon lang. Mahinahong sagot ni Dustin. Anong ibig mong sabihin? Kinuha mo yung maze. Paano mo nagawa iyon? Gulat na gulat pa rin ang tatlong babaeng lahi ng sirena. Tinitigan nila si Dustin pataas at pababa, na may pagkalito na higit sa nakikita sa kanilang mga mata. Madali nilang nakita siya. Kahit sa gitna ng alon ng kanilang mga manhid na reaksyon. First time nilang marinig at masaksihan ang ganoong bagay. Ito ay masyadong magandang upang maging totoo. Dustin, seryoso ka? Ikaw ba talaga ang kumuha ng maze? Tanong ni Sally na hindi makapaniwala. Oo, kinuha ko at nasa bulsa ko ngayon. At mangyaring itigil ang pagtatanong sa akin tungkol dito ngayon. Hindi mo na kailangang maghukay ng mas malalim kung ano. Bakit? At paano ito nangyari? Handa ka na bang magtungo sa iba pang bahagi ng Land of Outlaw? Inihakbang ni Dustin ang kanyang kaliwang paa sa pagtatanong. Ang kanyang mga mata ay diretso sa harap at ngayon ay handa nang umalis. Nang marinig ang sinabi ni Dustin, nakaramdam ng hiya ang tatlong babaeng lahi ng sirena. Napagpasyahan nilang ihinto ang pagtataas ng anumang iba pang mga katanungan tungkol sa paglaho ng maze o kahit tungkol sa butil na sumipsip sa bawat detalye na inaakala nilang totoo. Binalak nilang tanungin siya sa ibang araw. Ganun pa man, bakas pa rin sa mukha nila ang pagkagulat habang namamangha sila kay Dustin. Sa oras na ito, ang lahat ng iba pang mga nilalang ay umalis at pumunta sa iba pang mga lugar upang maghanap at manghuli ng higit pang mga 2/14. Kayamanan. Sila na lang ang natira sa lugar na iyon. Itinuon ni Dustin ang kanyang isip at ipinatawag ang kanyang lakas upang palayain ang lahat ng mga aliping bihag sa maze. Mayroong higit sa 70 banal na Diyos na may mataas na paggalang sa kanila. At 100 banal na Diyos sa ordinaryong antas. Guru.
Ang lahat ng mga alipin ay maayos na nakatayo sa ilang hanay at magalang na yumuko sa harap ni Dustin. Well, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras at sama-samang manghuli ng mas maraming kayamanan. Gamit ang kanyang kamay, pinangunahan ni Dustin ang mga alipin at ang tatlong babaeng lahi ng sirena sa kanilang susunod na paglalakbay. Inutusan niya ang kanyang espiritual na pakiramdam na suriin at makita ang anumang seryosong paglalahad ng mga sitwasyon mula sa malayo. Nasa Land of Outlaw sila, kung saan nakatago ang mga nakatagong panganib sa lahat ng dako. Ang ilan sa mga panganib na iyon, hindi pa nila nakatagpo noon. Si Dustin at ang kanyang hukbo ng mga alipin ay hindi kayang maging pabaya. Saan man siya naroroon, kailangan niyang makita kung ano ang nakikita niya upang manatiling nakasubaybay sa sitwasyon sa kanilang paligid. Hanggang sa marating nila ang kanilang destinasyon. Kailangan nilang laging nasa kanilang mga paa at umasa sa hindi inaasahang pangyayari. Nakatayo habang nasa balakang ang mga kamay. Tinitigan ni Dustin ang walang katapusang espasyo sa harapan niya. Ang espasyo at oras ay lubhang hindi matatag. Ang mga bagyo na kasing tangkad ng mga skyscraper na binubuo ng mga fragment ng kalawakan ay humihip sa kalawakan paminsan-minsan. Bilang karagdagan, mayroon ding mga patuloy na kidlat ng iba't ibang kulay. Dumating sila at umalis na may biglaang mga dagandong at nakasisilaw na mga kislap. Nakakatakot ang kapaligiran para hindi makaalis ang mga nanghihimasok. Gayunpaman, hindi lamang ito ang mga kakilakilabot na bagay dito. Kumalat sa unahan sa malawak na espasyo ang maraming lumang daanan ng bato na umaabot sa ibang direksyon. Ang bawat landas na bato ay natatakpan ng malaking halaga ng magulong enerhiya. Nagumagapang at gamulong na parang ambon. Nagsimulang maglakad si Dustin. Pinangunahan ng kanilang grupo ng mga salves at ang tatlong babaeng lahi ng sirena. Matagal na silang gumala sa lugar na ito. Ngunit ayaw nilang tapusin ng maaga ang kanilang paggalugad. Nagpatuloy sila sa paglalakad ng isa pang kalahating araw. Sa wakas, narating nila ang dulo ng isa sa mga lumang landas na bato. Sa harapan nila, may isang lantang puno ng kahoy. Napakalaki nito kaya nakaharang ito sa unahan nila. Ang puno ng kahoy ay napakaluma at bulok na hindi mabilang na mga bitin at butas na iniwan ng panahon at panahon. Wala itong isang sanga o dahon. Tila tinalikuran na ito ng buhay. May pasukan ng espasyo at oras sa lantang ball. Sa unang tingin, malinaw na masasabi ni Dustin na ito ay pasukan na patungo sa ibang mundo. Ang aura na tumatagos mula sa mundong iyon ay napakatanda na. Ipinapalagay ni Dustin na ito ay isang mundo na puno ng mga kwento. Pumasok tayo sa loob at tingnan natin. Mungkahi ni Dustin. Tumango ang kanyang mga tagasunod. Pagkatapos ay lumakad muna siya sa kakaiba. Bagong mundo. Sa sandaling siya ay tumuntong sa pasukan. Ang bagong mundo ay nagkatawang tao sa kanyang paligid. Ibang-iba ang mundo sa sinumang napuntahan niya. Gumapang at lumawak ang mga punong kagubatan na hindi nakikita ng kanyang mga mata. Sa abot tanaw ay maraming madilim na higanting lungsod na tila mga nakayukong hayop. Posible bang may mga nilalang pa rin na nabubuhay sa mundong ito? Mga nilalang mula sa ibang magulong espasyo. Pasiga na tanong ni Dustin. Kahit na hindi niya inaasahan na may mga sagot ang kanyang followers. Kahit papaano, nasa bahagi pa rin sila ng Land of Outlaw. Ang Land of Outlaw ay talagang binubuo ng mga piraso ng isa pang magulong espasyo na nakapasok sa Sea of Chaos nang hindi sinasadya. Ang Land of Outlaw ay orihinal na hindi kabilang sa Sea of Chaos. Kaya naman, ang Land of Outlaw ay hindi dapat magkaroon ng mga nilalang mula sa Sea of Chaos. Kung mayroon mang mga nilalang sa Land of Outlaw, tiyak na nanggaling sila sa ibang magulong espasyo. At ang mga nilalang mula sa iba pang magulong espasyo ay dapat na iba sa Sea of Chaos. Dapat tayong mag-ingat, bulong ni Dustin sa lahat. Mahigit 100 alipin at 3 babaeng lahi ng sirena ang sumunod na malapit sa likuran ni Dustin at lahat sila ay tumango bilang pagsang-ayon. Napaka-depressed ng atmosphere. Ang mundo ay napuno ng katahimikan na parang kamatayan. Sa buong oras na naglalakad sila, wala silang nakitang buhay. Madilim ang lahat sa paligid nila. Ang tahimik at walang laman ng mga lungsod ay nakakalat sa lahat ng dako sa kahabaan ng kalsada.
Sa labas, ang makapal na web, makakapal na gubat at kagubatan ay nagdagdag sa mapang-ipong kapaligiran. Halos masuffocate ang kapaligiran. Bukod sa lahat ng nakikitang bagay na ito, may nakita rin si Dustin na mahirap makita. Ang enerhiya at mga batas sa mundong ito ay napaka-espesyal. Kaya ginamit ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan upang pumunta saan man niya gustong pumunta kasama ang kanyang mga alipin at ang tatlong babaeng lahi ng sirena, na may layuning suriin kung ano pa ang maaaring naroroon. Ginugol nila ang kalahating araw sa paggalugad sa bagong mundo mula sa itaas. Bigla na lang, isang malakas na dagandong ang nahati sa hangin. Napalingon silang lahat sa langit. Ang dagandong ay patuloy na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Umalangaw-ngaw ito laban sa mga ulap at sa mga bato, na nabasag ang mga ito. Ang hangin ay nabasag sa mga alon na nagtulak sa kanila pabalik. Kasabay nito nang marinig ang nakakatakot na alulong. Isang mapang-ipong enerhiya ang nagmula sa langit at itinuro ang sarili sa ulo ni Dustin. Sa isang iglap, nahati ang 3/14. Kawalan at lumabas ang isang malaking ulo ng hayop mula sa siwang. Natigilan si Dustin at napanganga. Isa itong baha na dragon na nababalutan ng itim na kaliskis. Napakakapal ng baha na dragon kaya napuno ng katawan nito ang buong espasyo. Hinaramgan nito ang buong kalangitan, na ginagawang mas madilim at mas madilim ang mundo kaysa sa dati. Malaki ang ulo ng dragon habang ibinuko nito ang kanyang bibig para huminga ng mga alon ng apoy. Ang nakakapasong aura mula sa bibig ng dragon ay sinunog ang lahat hanggang sa maging abo. Boom! Galit na umuungal ang baha na dragon. Itinutok ang apoy nito kay Dustin at sa kanyang mga tao. Tila ayaw nitong guluhin ng mga tagalabas na ito ang kapayapaan nito. Kaya hindi ito nagdalawang isip na gamitin ang mga panlaban nito. Muling ibinuko ng dragon ang malaking bibig nito. At sumunod ang lakas ng pagsipsip. Sa isang kisap mata, ang kakilakilabot na puwersa ng pagsipsip ay dinala silang lahat sa bibig ng dragon. Kaagad, ang lahat sa paligid nila, kabilang ang mga bato, bundok, sinaunang kagubatan, ilog, at lungsod, ay lumipad pabalik at sumugod sa bakana ng dragon. Nahuli sa kawalan, si Dustin ay sinipsip sa direksyon ng bibig ng dragon, kasama ang kanyang mga alipin at ang tatlong babaeng lahi ng sirena. Nakakakilabot na hayop. Nagulat si Dustin sa puwersa ng dragon. Ang mga Black Flood Dragon na ito ay nakakagulat na nakakatakot. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga tagasunod. Agad na itinuon ni Dustin ang kanyang isip at ginamit ang batas ng ilusyon. Ang walang katapusang mga ilusyon at guni-guni ay nalikha sa isang iglap. Bumuo sila ng malalaking whirlpool at umikot patungo sa baha na dragon. Narating nila ang hayop sa loob ng ilang sandali at binomba ito. Dahil na-control ni Dustin ang hallucination bead, maaari siyang lumikha ng maraming ilusyon at guni-guni sa loob ng ilang segundo. Ang mga ilusyon at guni-guni na ito na nilikha niya, gayunpaman, ay hindi kasing lakas ng mga naranasan niya sa maze. Pagkatapos ng lahat, hindi niya ma-activate ang kapangyarihan ng hallucination bead sa buong lawak nito dahil hindi pa niya ito napino. Tumakbo! Sigaw ni Dustin. Tumalikod siya at tumakbo patungo sa kinaroroonan ng kagubatan. Ginamit ng kanyang mga alipin at ng tatlong babaeng sirena ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan upang sundan siya. Boom! 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 Umusad ang baha ng dragon at nilamon ang lahat ng mga ilusyon at guni-guni na nilikha ng hallucination bead. O hindi, tumakbo ng mas mabilis. Hindi natin matatalo ang halimaw na ito. Umungol si Dustin sa taas ng kanyang mga baga. Wala sa kanyang mga kakayahan ang magagamit para pigilan ito. Naghinala si Dustin na ang hayop ay dapat nasa antas ng namumunong Diyos sa mga tuntunin ng lakas. Higit pa riyan, ito ay dapat na isang tunay na namamahala na Diyos. Hindi madali para sa atin na makatakas mula sa isang tunay na namamahala na Diyos. Naramdaman ni Dustin ang tunay na lakas ng itim na baha ng dragon. Naramdaman ni Dustin na tumigil ang kanyang puso sa isang sandali. Pakiramdam niya ay naubusan na siya ng mga pagpipilian. Biglang may kakaibang ingay ang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Parang mga metal na kadena na nagbanggaan sa isa't isa.
Kung titingnang mabuti, nalaman ni Dustin na ang katawan ng baha na dragon ay pinipigilan ng siyam na makapal na gintong tanikala. Ang siyam na gintong tanikala na nakabalot sa katawan ng itim na baha na dragon at ang kabilang dulo ng mga tanikala ay umaabot sa hindi kilalang espasyo. Limitado ang paggalaw ng baha ng dragon dahil sa mga tanikala. Ang galing! Hindi na ito delikado ngayon. Bulalas ni Dustin, na nakangiting pabalik sa kanyang mga tagasunod. Sa sumunod na sandali, may nangyaring eksakto tulad ng inaasahan ni Dustin. Ang siyam na gintong tanikala ay biglang kuminang at maraming misteryosong simbolo ang tumalon mula sa kanila. Ang mga simbolo ay naglabas ng isang malakas na kapangyarihan ng runak upang sugpuin ang dragon ng baha at hilahin ito pabalik. Sa wakas, ang baha na dragon ay nagpakawala ng mahabang dagandong ng matinding galit. Nakulong ito. Well, ligtas na tayo ngayon. Nakahinga ng maluwag na sabi ni Dustin. Huminto rin ang kanyang mga alipin at ang tatlong babaeng lahi ng sirena. Hingal na hingal silang lahat at nanginginig pa rin ang puso nila sa takot. Lumingon si Dustin at tumingin sa direksyon kung saan dinala ang baha na dragon. Tila ang baha na dragon ay kinaladkad pabalik sa pagkasira ng siyam na gintong tanikala. May siyam na matataas na halijing bato sa guho. At ang siyam na gintong tanikala ay nakatali sa kanila. Napakaraming kayamanan sa pagkasira. Sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan. Natuklasan ni Dustin ang isang maliwanag. Banal na ningning na nagmumula sa pagkawasak. Tila maraming kayamanan. Bukod dito, mukhang bihira ang karamihan sa mga kayamanan. Napatingin din si Dustin sa lungga ng baha ng dragon. Isang ambon na gawa sa maraming orihinal na magulong batas ang lumutang sa pasukan. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw mula sa lungga ng baha ng dragon. Naisip ni Dustin na karamihan sa mga bihirang kayamanan ay nakatago sa yungib. Maaaring may ilang pagkakataon upang makakuha ng ilang mahusay na lihim na kasanayan sa martial arts. Gayunpaman, walang nangahas na lumapit sa lungga ng baha ng dragon dahil sa bantay nito. Tiningnan ni Dustin ang pagkawasak na may pananabik na bumakas sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng kalahating araw ng pananabik, nagsalita si Dustin. Hindi natin makukuha. Masyadong delikado. We need to try somewhere else. Walang ibang choice si Dustin kundi ang sumuko. Sa pagsunod sa kanya ng kanyang mga alipin at tatlong babaeng lahi ng sirena. Umalis si Dustin sa tahimik na mundong ito nang walang sigla. Nagtungo sila sa isa pang landas na bato. Makalipas ang isang araw, narating na nila ang katapusan nito. Sa harap ni Dustin, may isa pang lantang, lumang ball. Naharangan na naman ang daan nila. Mayroon, 4/14. Ding pasukan sa puno ng kahoy. Pasukan sa ibang mundo. Sige, tere na sa loob at tingnan natin. Naunang pumasok si Dustin sa entrance. Ano? May naunang pumasok sa mundong ito bago tayo. Sa sandaling pumasok siya sa mundo. Naramdaman ni Dustin ang ilang mga tao sa mundo. Parang pamilyar silang lahat. Nakita ni Dustin ang isang malaking grupo ng mga tao mula sa Novel Court. Sa puntong ito, sila ay nasa isang relic na natagpuan sa kontinente. Doon, ang mga gusali ay naagnas at gumuho. Nagkalat ang buong lugar ng malalaking husks ng mga lumang gusali. Maduming bubong na may mga sirang tile. At gumuhong mortar at bato. Isang tahimik at malungkot na kapaligiran ang bomb-alot sa lugar. Sa kailaliman ng relic, paminsan-minsan ay pumapailan lang sa kalangitan ang mga tipak ng nakasisilaw na liwanag. Na nagbibigay liwanag sa buong kalawakan. Maririnig ang musika mula sa mga sulok ng buong lugar. Teka, ano yun? Isang illusory projection sa itaas ng relic ang nakakuha ng atensyon ni Dustin. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin ito. Nalaman niyang ito ay isang hugis tao na nilalang. Habang pinagmamasdan niya ito, nalaman ni Dustin na ang pangangatawan ng figure ay tila gawa sa metal. Mukhang matigas at naka-streamline. Walang init na maramdaman mula sa anyo nito. Ang nilalang ay sumasalamin sa isang nakasisilaw na kinang, na naghihiwalay sa sarili mula sa espiritual na kahulugan. Naging mahirap para kay Dustin na makita ng malinaw ang nilalang na ito. Sa puntong ito, ikinulong ng grupo ng Novel Court ang relic.
Ang mga tunay na Divine God na ito ay gumagala sa paligid ng relic na parang may hinahanap sila. Mukhang may bihirang kayamanan sa lugar na ito. Naisip ni Dustin. Inis kanya ang lugar para malaman kung ano ang haharapin niya. Mayroong dalawang tunay na premium grade Divine Gods. Hindi madaling makipag-away sa kanila dahil sa kayamanan. Kumunat ang noo ni Dustin. Ang pangkat na naghahanap ng pambihirang kayamanan ay pinamunuan ng dalawang tunay na premium grade na mga Diyos na Diyos. Hanggat ang mga premium grade na mga Diyos na ito ay nasa paligid, ang aking mga posibilidad ay nananatiling mababa. Ang tanging bagay na mas mahusay ako kaysa sa kanila ay ang aking espiritual na pakiramdam at espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Magtatago muna ako at tignan kung anong mga kayamanan ang makikita nila. Inilatag ni Dustin ang kanyang mga plano. Dahil mas malakas ang kanyang mga kalaban, kailangan niyang maging matalino sa kanyang mga taktika. Kaya naman, agad siyang nakipag-ugnayan sa hallucination bead sa kanyang soul sea. Pagkatapos ay inilabas ng butil ang mga ilusyon na binalot si Dustin, ang kanyang mga alipin, at ang tatlong sirena. Ang mga guni-guni na ito na nilikha ng hallucination bead ay makapangyarihan na maaari pa nilang lokohin ang mga tunay na premium grade na mga banal na Diyos. Noong nakaraang pagkakataon, ang tunay na premium grade na mga banal na Diyos ay nakulong sa maze. Hanggang sa nakolekta nila ang illusionary token ay hindi nila nagawang makaalis dito. Alam na ni Dustin na ang illusionary token ay ginawa rin ng hallucination bead. Ang pagkakaroon ng mga token na ito ay nakita bilang kaligtasan ng mga nilalang na natigil sa maze. Mula sa puntong ito, naisip ni Dustin na ang partikular na reyna na ito ay walang intensyon na kumitil ng buhay. O kaya naman ay ayaw niyang magdulot ng gulo dahil sa malagim na sitwasyong kinalalagyan niya. Sa dinami-dami ng ilusyon na bumabalot kay Dustin at sa kanyang mga kasama, hindi sila malantad. Sa sobrang pag-iingat, pumasok sila sa relic. Sa wakas, nagtago sila sa gilid ng relic. Hindi gumagalaw, sa ilalim ng utos ng dalawang tunay na premium grade Divine Gods. Ang mga tao sa Novel Court ay gumamit ng lahat ng uri ng pamamaraan at lihim na pamamaraan upang hanapin ang bawat pulgada ng relic. Matapos ang isang araw ng masusing paghahanap sa lugar, sa wakas ay may nakita sila. Nagtulungan ang dalawang acting leader ng search group na tamaan ang parehong lugar sa relic, na nagdulot ng malaking crack. Naghintay ang lahat ng may halong hininga, kasama na ang team ni Dustin. Pagkatapos, dahan-dahang damaloy mula sa ibabaw ng siwang ang isang makinang na magic spring na may maliwanag na gintong mga ilaw. Makukulay na ambon at singaw ang lumabas mula sa tagsibol. Ang humanoid na nilalang na lumulutang sa itaas ng relic ay tumalon sa bokal. Tulad ng nangyari, ang humanoid na nilalang na ito ay isang projection ng mahiwagang spring na ito. Haha, Terra na, ang tagsibol na ito ay isang asset. Ito ay dapat na isang kamangha-manghang kayamanan. Tuwang-tuwa ang mga taga-Novel Court kaya natuwa sila. Inabot sila ng isang araw. At ngayon, may hanap na sila. Kakaiba ito. Tila ang likido sa tagsibol ay natunaw na metal. Anong uri ng kayamanan ito? May nalilitong bulas habang sinisilap ang loob ng bokal. Gayunpaman, ang ibang tao sa paligid niya ay nalilito rin. Posible bang magic liquid ito? Sa palagay ko hindi mo malalaman ang epekto nito hanggat hindi mo ito kinukuha. Espekulasyon ng isa pang lalaki. Habang ang iba sa kanila ay nawawala sa pag-iisip. Ang malakas na tili ng isang tao ang nagpabalik sa kanilang katinoan. Tingnan mo. Ano yan? Ang mga bahagi ng likido sa loob ng magic spring ay biglang namuo. Nagsama-sama ito na parang may gustong bumuo. Sa gulat ng lahat, isang humanoid na nilalang nagawa sa likido ang lumabas mula sa bokal at tumayo sa ibabaw nito. Habang pinagmamasdan nila ito ng malapitan, napagtanto nila na ito ay isang tao na gawa sa metal. Matapos itong maghubog, naging solid ang katawan nito. Matigas at malamig ang katawan nito dahil sa ayos nito. Ang mga mata nito ay tila walang kaluluwa, walang laman, at walang emosyon. Bukod dito, ang lalaking metal ay may hawak na mahabang sibat sa kamay nito. Ang sandata nito ay gawa rin sa material na katulad niya matigas na metal.
Whoosh! Ang lalaking gawa sa metal ay tumalon at itinutok ang sibat nito sa 5/14. Isang tunay na divine god ng novel court. Ang target nito ay isang tunay na preliminary grade na banal na Diyos. Nagulat. Ang tunay na banal na Diyos ay iwinagayway ang kanyang manggas at isang 3 palapag na pagoda ang lumipad palabas. Nagbuga ito ng mga puting ilaw habang sumusugod ito sa sibat para protektahan siya. Basag. Ang pagoda ay agad na nasira sa 2,000,000 piraso. Ang metal na nilalang ay patuloy na umaatake sa tunay na preliminary grade na banal na Diyos gamit ang sibat nito sa napakabilis na bilis. Sakto namang sinaksak nito sa balikat ang biktima ay binuhat siya nito gamit ang sandata nito. Nababalot ng dugo. Ang tunay na banal na Diyos ay nagpakawala ng isang masakit na hiyaw. Pinagpag ng taong metal ang sibat nito, na lumikha ng maraming buta sa katawan ng banal na Diyos. Ang masama pa, ang kapangyarihan na kasing lamig ng metal ay tumatama sa kanyang pangalan na kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa ay malapit ng sumabog dahil sa pag-atake. Napatulala ang iba sa grupo. Napakabilis at malakas ng nilalang na ito. Itigil mo ang kalokohang ito. Ikaw bastard. Hindi ko hahayaang hawakan mo ang mga tauhan ko. Sigaw ng isang tunay na premium grade na Diyos na may mabagsik na mukha. Iniunat niya ang kanyang kamay, na nagdulot ng napakalaking lakas na dumating sa taong metal na parang agos. Boom! Ang taong metal ay pinasabog. Gayon din ang sibat nito. Ang likidong metal ay tumalsik kung saan-saan dahil sa pagsabog. Ang lahat ay nanunood habang ang lahat ng metal na likido ay bumalik sa magic spring. Napatulala sila. Pagkatapos, nangyari ang isang eksena na ikinagulat ng lahat. Ang likidong metal sa tagsibol ay nagsimulang dumagsa. Pagkatapos, sa kanilang pagkamangha, 5 lalaking metal ang nabuo sa pagkakataong ito. Haha! Ang galing! Ang galing! Hindi ko inaasahan na makukuha namin ang maalamat na kayamanan. Napakagandang araw. Ito ay nagpapatunay na ang swerte ay pumapabor sa ating puwersa. Sa hinaharap, sigurado ako na tayo ang magiging pinakamakapangyarihang puwersa sa Sea of Chaos. Bumulwak ang isa pang tunay na premium grade na banal na Diyos habang nakatitig sa tagsibol ng may kilig. Mukhang may alam ang matandang ito tungkol sa magic spring na iyon. Maaaring ito ay isang kahanga-hangang kayamanan. Napaisip si Dustin nang marinig niya ang isa sa mga masters ng novel court. Haha! Mukhang ito ay isang napakabihirang kayamanan. Hindi ko hahayaang mahulog ito sa kamay ng ibang tao. Makuha ko ito sa lahat ng paraan. May determinasyon sa kanyang mga mata. Nangako si Dustin na tatanggapin ito anuman ang mangyari. Ano ang mga kayamanan sa banal na bukal na ito? Elder Ian. Ganyan ba talaga kahanga-hanga? Ang isa sa mga tunay na premium grade na divine god ay napaka-curious. Hindi niya maiwasang magtanong. Huwag kang magmadali. Alam kong sabik kang malaman kung ano ang nasa banal na tagsibol. Ngunit hayaan mo kaming magtulungan ni Elder Alfonso na aisil muna ito. Kung hindi natin ito gagawin sa lalong madaling panahon. Ang mga lalaking metal na iyon ay patuloy na isisilang. Mula sa banal na bukal. Hindi namin gustong mangyari iyon dahil mahirap silang harapin. Matiig ang paliwanag ni Elder Ian. Sige, gawin muna natin yan. Tumango si Elder Alfonso. Tila alam ng dalawang matanda ang tungkol sa banal na bukal. Nang matapos silang mag-usap, kanya-kanyang inilabas ang isang malaking bandila. Napalaki ng palaki habang lumilipad kasabay ng hangin. Ang mga watawat ay naglalabas ng maliwanag na ron na sunod-sunod na pumailan lang. Bilang resulta, ang nakakatakot na presyon ng enerhiya mula sa mga bandila ay kumalat sa hangin. Wow! Tingnan mo, it's the bright magic flag. Ang mga miyembro ng novel court ay lahat ay natigilan at namangha nang makita ang mga watawat. Kung tutuusin, ang dalawang watawat na ito ay kilalang magic treasure sa novel court. Ayon sa kanilang mga alamat, mayroong 5 makabuluhang watawat sa kabuuan na lahat ay umiral mula nang itatag ang novel court. Ang mga watawat na ito ay ipinasa sa kanilang henerasyon at itinuturing na isa sa kanilang pinakamakapangyarihang kayamanan ng mahika.
Ang pagkakita sa dalawang mahiwagang watawat na ito ay nabigla sa kanila dahil walang sino man ang umasa na ang dalawang matatanda ay magdadala ng mga watawat. Nangangahulugan lamang ito na itinuring ng mga matatanda na ang kanilang gagawin ay hindi isang madaling bagay. Zero. Ang dalawang matanda ay nagsimulang lumikha ng maraming formula gamit ang kanilang kapangyarihan at isa-isang binanggit ang mga ito. Nang matapos nilang i-activate ang magkabilang watawat na may umaatungal na boses. Sabay-sabay na lumipad palabas ang mga watawat at agad na lumutang sa itaas ng banal na bukal. Habang nakabitin sa himpapawid, ang mga watawat ay umiikot at nagdugtong. Ilang sandali pa silang gumagalaw hanggang sa nakabuo sila ng kakaibang hugis. Ang parehong mga watawat ay kumikinang ng napakaliwanag na sila ay nagliwanag sa buong mundo. Makalipas ang ilang segundo, maraming nakasisilaw na ron ang lumabas sa mga watawat at bumaril sa banal na bukal sa ilalim. Swoosh! Ang mga ron ay partikular na naglalayon para sa 5 lalaking metal na unti-unting lumalabas sa banal na bukal. Nang matagpuan ng mga ron ang kanilang mga target, pilit nilang pinigilan ang mga ito. Wala pang 1 minuto, ang mga lalaking metal ay natunaw pabalik sa kanilang likidong metal na estado. Lahat ng nakasaksi sa eksenang ito ay nakahinga ng maluwag. Noong bata pa ako, nakakita ako ng isang sinaunang libro na nagdedokumento ng kakaibang lahi na tinatawag na Heaven Metal Race. Ayon sa aklat na iyon, inaabot sila ng ilang taon para mapeke ang kanilang mga miyembro. Nakikita mo, ang mga miyembro ng lahi na iyon ay nabuo sa kanilang mga bihirang metal. Ngunit hindi hanggang sa sila ay nakakuha ng sapat na mag-uukol ng mga puwersang enerhiya. Kapag sa wakas ay nabautismuhan na sila ng panahon at kalikasan. Ang mga bihirang metal na iyon ay unti-unting nagpapanatili ng psychic intelligence at kalaunan ay nagkakaroon ng buhay. Ganyan nakuha ng kanilang 6/14 lahi ang kanilang pangalan. Talaga. Sila ay tinatawag na Heaven Metal Race dahil sa kanilang mga miyembro ay mga nilalang na umuusbong mula sa metal. Itinuon ni Elder Ian ang kanyang mga mata sa banal na bukal sa harapan niya habang nagkukwento siya. Si Dustin at ang lahat ay tila nalilibang sa salaysay ni Elder Ian. Lahat sila ay nagulat at naaliw sa bagong impormasyong ito. Si Elder Ian ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Kung walang masamang aksidente ang nangyari sa kanya, mabubuhay siya hanggat hindi pinapayagan siya ng panahon. Bukod pa rito, ang isang taong matalino at maunawain gaya ni Elder Ian ay malamang na matagal nang naririto. Kung tutuusin, ang sinumang tunay na banal na Diyos na mapalad na makaiwas sa anumang aksidente o panganib ay tiyak na malapit sa pagiging immortal. Ang kanyang tunay na ay maaaring lampas na rin sa imahinasyon ng sinuman dahil ang aklat na binanggit niya na nabasa noong bata pa siya ay diretsyong lumabas sa arka. Tiyak, nabasa ito ni Elder Ian noong sinaunang panahon. Aba, Heaven Metal Race, ang lahat ay naguguluhan ngunit nabighani sa hindi kilalang lahi na ito. Kung tutuusin, hindi pa nila narinig ang ganoong karera noon. Ayon sa mga talaan ng sinaunang aklat na iyon, lumabas lang sila sa kalikasan. Ibig sabihin, kakaunti lang sila. Isipin mo na lang kung gaano kahirap para sa isang piraso ng metal na magkaroon ng buhay. Higit pa rito, sila ay medyo matalino. Imagine mo na, ang mga piraso ng metal ay tiyak na may swerte. Hindi ba? Ito ay tumatagal sa kanila ng mahabang panahon. Ngunit sa kalaunan ay nag-evolve sila sa isang nilalang na may buhay at katalinuhan. Maraming naranasan ang isang tipak ng metal bago ito naging miyembro ng Heaven Metal Race. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanilang lahi noon ay may napakaliit na populasyon. Dagdag pa ni Elder Ian. Biglang naging seryoso ang mukha niya. Totoo naman eh. Tumango si Dustin at ang iba pa bilang pagsang-ayon habang umiikot sa matanda. Nang maglaon, ilang mahusay na masters ng Heaven Metal Race ang kalaunan ay gumawa ng isang pambihirang paraan para makabuo ng mas maraming. Kailangan nilang dumami ang bilang upang gumugol sila ng hindi mabilang na lakas tao. Lakas, oras, at kalidad para dito. Ang banal na bukal na ito sa ating harapan ay ang mismong kasangkapan na tutulong sa kanila na pasiglahin ang kanilang mga miyembro.
Tumingin si Elder Ian sa banal na bukal habang binabanggit niya ito. Dito sila nag-produce ng mga tao ng Heaven Metal Race. Namangha. Ang iba ay hindi rin maiwasang itoon ang kanilang mga mata sa banal na bukal. Oo, tama iyan. Ang banal na bukal na ito ay ang pinakamahalagang kayamanan ng lahi ng langit na metal. Tinatawag nila itong inheritance pool. At karaniwan itong nakadeploy sa lupaing ninuno ng langit na lahing metal. Naglalaman ito ng kanilang mga lihim na inheritance code na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ito ay pinaniniwalaan na ang mga lihim na code ng mana ang susi sa pagsilang at pagpaparami ng kanilang mga miyembro. Kasabay nito, ang banal na tagsibol na ito ay tahanan din ng kakaibang energy row ng Heaven Metal Race. Ang kanilang orihinal na asensya ng dugo. At hindi mabilang na mga kayamanan mula sa langit at lupa. Alam mo ba na may mga bihirang metal sa mundo na halos imposibleng makuha? Bueno, ang tagsibol na ito sa harap mo ay mayroong lahat ng uri ng mga bihirang metal. Hindi pa banggitin ang maraming iba pang mahahalagang bagay. Isipin mo lahat yan. Ang Heaven Metal Race ay dapat magbayad ng malaking halaga para sa bawat inheritance pool na kanilang pinino. Ang gastos ay talagang hindi maisip. Hindi ba? Ilang dosenang henerasyon ng Heaven Metal Race ang dapat magtulungan upang pinuhin ang isang inheritance pool. At hindi pa rin sinasabi na palaging may pagkakataon na ang kanilang pinagsamang pagsisikap ay maaaring mawalan pa rin ng saysay. Ngayon, ang pinakamahalagang tungkulin ng inheritance pool ay ang lumikha ng mga miyembro ng Heaven Metal Race. Matapos makamit ang tagumpay sa pagpino sa inheritance pool, sa wakas ay nagsimulang dumami ang kanilang populasyon. Nagpaliwanag pa si Elder Ian. Kaya ang banal na bukal na ito ay isang inheritance pool. Ang lahat ay hindi maiwasang tumanggo nang sa wakas ay malaman nila ang tungkol sa pinagmula ng banal na bukal. Elder Ian, bakit wala tayong nakikitang miyembro ng Heaven Metal Race sa Sea of Chaos? May nangyari ba sa lahi nila? Tanong ng isa sa likuran ng karamihan. Nakikita ko kung bakit ka naguguluhan. Naaalala mo ba ang sinaunang aklat na binanggit ko kanina? Tinatawag itong Collection of Exotic Chaotic Worlds. Batay sa aklat na iyon, nagmula sa isa pang magulong espasyo ang Heaven Metal Race. Hindi sila kabilang sa Sea of Chaos. Paglilinaw ni Elder Ian. Iyon ang dahilan kung bakit wala pa silang nakitang miyembro ng Heaven Metal Race sa Sea of Chaos. Ang natitirang bahagi ng karamihan ay nadama ang pasasalamat para sa pagliliwanag na ito. Hindi katakataka na mahahanap lang nila ang inheritance pool ng Heaven Metal Race sa Land of Outlaw. Ang lugar na ito ay isang fragment na talagang nagmula sa iba pang magulong espasyo. Kaya ibabalik ba natin ang inheritance pool? Gagawa ba tayo ng sarili nating grupo ng mga miyembro ng Heaven Metal Race para utusan ng Novel Court? May nagtanong out of curiosity. Syempre hindi. Kahit na magandang ideya iyon. Natatakot ako na hindi iyon gagana. Masyadong nakakatakot at makapangyarihan ang lakas ng Heaven Metal Race. Mas malakas sila kaysa sa mga miyembro ng Novel Court. Magiging imposible para sa amin na kontrolin at gamitin ang mga ito sa aming pagtatapon. Masama ang ugali ng mga nilalang na iyon. Sila ay mayabang at mahirap pakitunguhan. It's not a understatement na mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa magpaalipin ng iba. Para sa Heaven Metal Race, ang kahalagahan at function ng inheritance pool ay upang makagawa at madagdagan ang kanilang mga miyembro sa mabilis na bilis. Gayunpaman, ginagawa din itong isang hindi mabibaylang kayamanan para sa mga tagalabas na tulad namin. Kung makukuha ng mga nilalang mula sa ibang lahi ang inheritance pool at napino ang likidong nasa loob nito, magkakaroon sila ng pagkakataong maunawaan ang mga inheritance code ng Heaven Metal Race. Nangangahulugan ito na maaari rin nilang makuha ang inheritance energy ng Heaven Metal Race. Ang orihinal na asensya ng dugo. At lahat ng iba pang resulta sa kanilang napakalaking lakas. Pagkatapos nito, ito ay magpapahintulot sa kanila na linangin ang mga 7/14 minanang kasanayan at pamamaraan ng langit na lahing metal. Hindi na kailangang sabihin.
Kung sino man ang magtatapos sa pagpino at pagsipsip ng reproduction liquid mula sa inheritance pool at isama ito sa sarili niyang katawan. Madali siyang makakuha ng hindi masisirang katawan na kasing tigas ng metal. Bibigyan kita ng simple ngunit tumpak na paglalarawan. Hypothetically, may isang martial arts master ng heaven metal race na nakatayo sa harap ko. Hindi siya lalaban at hahayaan akong atakihin siya ng buong lakas. Nakakahiya mang aminin na kahit ganoon ang mangyayari. Hindi ako sapat na kumpiyansa na masisira ko ang katawan niya. Wala ni isang pagkakataon. Ganyan sila katigas. Paliwanag ni Elder Ian habang kumikinang ang kanyang mga mata sa kilig. Lahat ng nakarinig sa sinabi ng matanda ay hindi maiwasang mapabuntong hininga sa pagkamangha. Bagamat parang pinalabis, nanumpa si Elder Ian na ito ay totoo. Matapos marinig ito, dahan-dahang lumingon ang lahat at tumingin sa inheritance pool na may ganoong katakawan sa kanilang mga mata. Kung makuha natin ang kanilang blood essence, secret skills and everything, babangon tayo. Pagkatapos, duminahin natin ang Sea of Chaos. Kahit na ang Beast City ay hindi magiging banta sa atin. Sabi ni Elder Ian habang lalo siyang nasasabik. Tama ka, kung makukuha natin ang inheritance pool na ito. Magiging sulit ang paglalakbay natin sa Land of Outlaw. Nanginginig ang boses ni Elder Alfonso habang ang pag-asa ay dumaloy sa kanya. The inheritance pool is really a priceless treasure. Bulong ni Dustin. Nagningning ang kanyang mga mata sa kasakiman nang marinig niyang ilista ni Elder Ian kung paano sila matutulungan ng inheritance pool na mangibabaw. Humarap siya sa inheritance pool at halos maluwa nang maisip ang lahat ng posibilidad. Boom! 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 Sa sandaling tumigil siya sa pagsasalita. Ang likido sa loob ng inheritance pool ay kumulo at lumundag na parang magma. Hindi nagtagal. Sunod-sunod na nahubog ang ilang lalaking metal. Damn it! Mukhang hindi na ito kayang pigilan ng Bright Magic Flag. Lahat, maghanda para gawin ang 18 Kings Array. Nagsalubong ang kilay ni Elder Ian nang makita ang pagbabago. 180 tunay na banal na Diyos kasama sina Elder Ian at Elder Alfonso ang kumilos. Bawat isa ay kumuha ng 18 golden array na mga flag at 18 top-level na magic treasures at umawit ng mga spell upang i-set up ang secret array. Ang 180 tunay na Divine God ay pumila sa isang espesyal na pormasayon at mabilis na naglakad sa paligid ng inheritance pool. Kasabay nito, ginawa nila ang kanilang mga array flag at ang magic treasures ay nasa itaas ng pool. Sa isang sandali, ang lakas ng bagyo ay patuloy na gumulong at dumagsa. At ang maliwanag at sagradong mga ron ay lumitaw mula sa manipis na hangin at pinalibutan ang inheritance pool. Pagkaraan ng ilang sandali, isang magic array na naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan ay nilikha. Halos kaagad, nagsimulang kumalma ang inheritance pool. Ang mga tunay na banal na Diyos na bumuo ng hanay ay humihingal ng husto. Sa sobrang pagod ay halos bumagsak sila sa lupa. Ang The 18 Kings Array ay ang pinakamakapangyarihang array sa Novel Court. Ito ay maraming enerhiya upang gawin itong gumana. Sa puntong ito, ang 180 tunay na Divine God, kasama sina Elder Ian at Elder Alfonso, ay naubos ang higit sa kalahati ng kanilang lakas. Nakaramdam sila ng pagod at pawis na pawis. Kahit na ang dalawang tunay na premium grade na Divine God ay nasa mabuting kalagayan kaysa sa iba. Mukhang pagod sila. Ito ay maliwanag kung gaano karaming enerhiya ang nagastos nila sa paggawa ng array. Nagawa natin. Naisip ko na ang Bright Magic Flag at ang 18 Kings Array ay pinigilan ng inheritance pool saglit. Pagbalik namin sa headquarters, ikukulong namin itong mahiwagang pool sa lihim na lupain ng aming sekta. Mula ngayon, ang mahiwagang pool na ito ay pag-aari natin ng Novel Court. Ang sabi ni Elder Ian na may ngiti ng ginhawa. Ang iba pang tunay na banal na mga Diyos ay nakaka-relax na rin ngayon. Sumili ang pananabik sa kanilang mga mata nang marinig nila si Elder Ian. Bueno. Puputulan ko ang espasyo sa paligid ng inheritance pool at ilalagay ito sa aking special magic treasure. Hindi natin hahayaang mahanap ito ng mga tao ng ibang puwersa. Kapag napagtanto nila ang halaga nito, ipaglalaban nila tayo para sa pag-aari nito.
Sinabi ni Elder Ian. Tama iyan. Kuya Ian. Itago mo ito. Ang iba pang tunay na divine gods ng Novel Court ay hinimok kaagad ni Elder Ian. Huwag mong ipagmalaki ang iyong kayamanan. Kung malalaman ng ibang puwersa ang tungkol sa inheritance pool, gagawin nila ang lahat para makuha ito. Naisip nila. Iniunat ni Elder Ian ang kanyang kamay at bumuo ng isang malaking palad na kumikinang sa nakasisilaw na mga ilaw. Ang palad, na nagdadala ng spatial power, ay lumipad patungo sa inheritance pool. Kailangan ko siyang pigilan. Nagpasya si Dustin habang nagplano siyang gumawa ng hakbang. Ito ay isang mahusay na pagkakataon. Sina Elder Ian at Elder Alfonso ang pinakamalakas sa grupo. Gayunpaman, hangina ang mga ito sa puntong ito dahil naubos nila ang labis na enerhiya upang gawin ang array. Hindi pa sila ganap na nakaka-recover doon. Ang iba pang tunay na banal na mga Diyos ay nasa parehong pagod na kalagayan. Wala nang mas magandang pagkakataon para maangkin ni Dustin ang ganoong mahalaga kayamanan. Agad na pinateleport ni Dustin ang kanyang mga alipin at ang 3 sirena sa kontinente na kanyang nilikha. Pagkatapos, kinuha niya ang reincarnation token at inactivate ito. Sa isang kisap mata, nawala siya. Nakalipas ang ilang sandali. Nagpakita siya sa tabi ng inheritance pool. Sa ngayon, pinaghiwalay na ni Elder Ian ang espasyong naglalaman ng inheritance pool. Ang pool ay lumulutang sa cubic space. Nang ililipat na ni Elder Ian ang cubic space sa kanyang spatial magic treasure. Lumitaw si Dustin. Dahil na-activate na niya ang hallucination bead. Balot siya sa ilang layer ng ilusyon na nilikha ng magic bead. Kaya naman, walang nakapansin kay Dustin. Sinamantala ang pagkakataong ito. Isinagawa ni Dustin ang overlapping law skill upang paghaluin ang orihinal na magulong batas ng snow, ang orihinal na magulong batas ng lupa, at ang orihinal na magulong batas ng ilusyon. Pagkatapos, ginamit niya ito para salakayin si Elder Ian. Naramdaman kaagad ni Elder Ian na nalalapit na ang malaking panganib. Sino ang nanggugulo? Angal niya habang instinctive na umatras. Gumawa si Dustin ng napakalaking energy pump para kunin ang cubic space na may inheritance pool at ipinadala ito sa kontinente na kanyang ginawa. Nagawa ko. Bulalas ni Dustin sa loob-loob. Tuwang-tuwa. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kasmooth ang mga pangyayari. Batid. 8/14. Niya na ang hallucination bead ay karapat-dapat ng maraming papuri para sa kanyang tagumpay. Tinago ng hallucination bead ang aura ko at ginawa akong invisible. Hindi ko makukuha ang inheritance pool ng ganito kung wala ito. Naisip niya. Hindi gustong maantala ang kanyang paglabas. Inactivate ni Dustin ang reincarnation token para i-teleport ang sarili sa mas ligtas na lokasyon. Natarante sina Elder Ian at Elder Alfonso nang malaman nilang nawala ang inheritance pool. Naglabas sila ng napakaraming spatial na enerhiya at itinuro ito sa posisyon ni Dustin. Biglang bumangga ang spatial energy sa mga ilusyon sa paligid ng Dustin. At nabasag sila dahil sa impact. Nakita ni na Elder Ian at Elder Alfonso si Dustin. Ikaw pala. Ikaw ang taong brat na alipin ng lahi ng hayop. Nakilala agad ng dalawang matanda si Dustin. Noong sila ay nasa maze. Ang mga tao ng 12 puwersa ay kabisado ang hitsura ni Dustin at ang aura ng kanyang nilikha na kaluluwa. Alam nila na si Dustin ay isang alipin ng isang Master of the Beast race. Ito ang dahilan kung bakit nakilala ang dalawang matatanda ng Novel Court si Dustin sa pangalawang pagkakataon na nakita nila siya. Nakadisguise si Dustin kaya hindi nila alam kung ano talaga ang itsura niya. Mula nang umalis si Fallen Divine Valley Dustin. Binago niya ang kanyang hitsura at ang aura ng kanyang hitsura na kaluluwa gamit ang maskara na ibinigay sa kanya ng asong lumalamon sa langit. Oo, ako ito. Akin ang inheritance pool na ito. Subukan at pilitin mo ako. Sagot ni Dustin habang nakangisi sa dalawang matanda. Pagkatapos, inactivate niya ang reincarnation token at nawala. Wala kang pupuntahan. Si Elder Ian at Elder Alfonso ay umungol sa koro nang magsimulang bumalot sa kanila ang takot. Ang inheritance pool ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pagbangon at paghahari ng Novel Court sa Sea of Chaos. Hindi nila kayang mawala ito. Sa gulat at galit,
Sabay na inabot ng dalawang matanda ang kanilang mga kamay para hawakan ang likod ni Dustin. Lumaki ang kanilang mga kamay habang papalapit sila kay Dustin, na ang bawat isa ay nababalot ng ulap ng mga sinaunang rune at may dalang napakalaking lakas. Mabilis silang lumipad papunta sa espasyo kung saan nawala si Dustin ay lock ang lugar at pigilan siya sa pagtakas. Ngunit huli na sila. Inilayo siya ng reincarnation token bago sila makarating doon. Ang bakanteng espasyo kung saan naroon si Dustin ay hinampas ng mga kamay ng matatanda, na naging kawalan. Sumunod ka sa kanya. Ngayon na, dapat nating hulihin ang mapahamak na alipin na iyon. Sigaw ng dalawang matanda sa lakas ng loob. Pagkatapos ay tumakbo sila papunta sa pasukan ng mundo ng buong lakas. Ang iba pang tunay na banal na mga Diyos ng Novel Court ay sumunod na malapit sa likuran nila. Sa sandaling iyon, si Dustin ay kumikilos ng napakabilis sa kahabaan ng lumang landas na bato sa labas lamang ng mundong iyon. I can safely say that trip was well worth it. Tuwang-tuwa si Dustin. Ang kahulugan ng dalawang matandang lalaki ay talagang makapangyarihan. Sa tulong ng kanyang iniisip na kahulugan ni Dustin, naramdaman niyang dalawang elder ng Novel Court ay nakabuntot sa kanya kasama ang kanilang mga tauhan kahit na sila ay nasa malayo. Ibig sabihin, naramdaman ng dalawang matanda ang aura ni Dustin. Gayunpaman, wala sa isip niya ang takot. Kahit na hindi niya matalo ang mga ito, tiwala siya na makakatakas siya mula sa tunay na premium grade na mga divine god na hindi nasaktan gamit ang hallucination bead at ang reincarnation token. Dagdag pa, ang kanyang sarili na pakiramdam ay higit na makapangyarihan kaysa karamihan ng mga tunay na banal na Diyos ng kanilang kalibre. Kaya naman, wala siyang dapat ikatakot. That damn low-life slave. I'll make sure to make his life a living hell kapag nahuli ko siya. Pagsisisihan ko siyang ipinanganak. Nagmura sina Elder Ian at Elder Alfonso sa kanilang nagngangalit na mga ngipin habang patuloy nilang tinutunton si Dustin. Ang galit na kumukulo sa loob ng mga ito ay malapit nang umabot sa tipping point nito. Samantala, naglalakad pa rin si Dustin sa lumang daanan ng bato. Maya-maya, nakita niya ang isang higanteng lantang ball sa kanyang harapan na tila kamay ng halimaw na lumulutang sa kawalan. Sa isa sa mga sanga nito ay may kakaibang portal. Tila papunta ito sa ibang lugar. Napakakakaiba nito. Bakit may mga pasukan sa iba't ibang mundo sa mga trunks na ito? Mayroon bang anumang dahilan para dito? Tila ang mga mundo ay lumalaki mula sa mga puno ng kahoy. Bulong ni Dustin sa sarili. Teka, isang bombilya ang biglang nagliwanag sa ibabaw ng ulo ni Dustin. Dahil ba, bigla siyang nagkaroon ng posibleng sagot sa sarili niyang tanong. Nang malapit na siya sa isang conclusion, ang mga ingay ay lumabas mula sa mundo. Tila ang mga tao ng mga puwersang iyon ay pumasok sa mundong ito. Mayroon bang anumang kayamanan doon? Well, kailangan kong pumasok sa loob at tingnan. Sumugod si Dustin sa portal. Nang tumuntong siya sa daigdig ng dayuhan, sinalubong siya ng isang masukal na kagubatan na ilang milya ang layo. Halos 79% ng kontinente ay natatakpan ng berde. Parang mundo ng kagubatan. Isang makapal na patong ng mga nalaglag at nabubulok na dahon ang nakatikip sa lupa. Ang metatiyog na puno ay umabot sa mga ulap sa itaas na ang mga sanga nito ay nakakaharang sa araw, na nagpapadilim sa lupa sa ibaba. Nakita ni Dustin ang maraming tao sa masukal na kagubatan. Naramdaman niya ang mga ito at nalaman niyang mula sila sa isang dosenang magkakaibang puwersa. Tila may hinahanap ang lahat. Inactivate ni Dustin ang hallucination bead na lumikha ng napakaraming ilusyon. Sa pamamagitan nito, walang sino man ang nakadarama sa kanya sa kanilang pagpili ng kahulugan. Hindi banggitin ang pagkakita sa kanya. Pagkatapos ay tinahak niya ang daan patungo sa malago na kagubatan. Hindi nagtagal, narinig niyang nag-uusap ang ilan sa mga tao. Napakaposible na mayroong mga divine accomplishment fruit na matatagpuan sa mundong ito. Naunang pumasok dito ang mga lahi ng hayop at naramdaman ang bakas ng aura nito. Noong sinaunang panahon, ang mga 9/14
Ninuno ng lahi ng hayop ay nakakuha ng maraming divine accomplishment fruits at lumikha ng napakaraming bilang ng mga tunay na banal na Diyos gamit ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit sila ay nagkaroon ng napakaraming tunay na banal na mga Diyos. Dahil sa kanilang kapangyarihan ay nagmula sa mga prutas na ito. Pamilyar sila sa aura nito. Kaya't nang maramdaman nila ito, agad nilang nilaibat ang bawat pulgada ng mundo upang hanapin ang mga divine accomplishment fruits. Ngunit hindi nagtagal bago lumabas ang balita tungkol sa divine accomplishment fruit. Ang mga tao mula sa ibang puwersa ay sumugod sa mundong ito nang marinig nila ito. Ang divine accomplishment fruit. Meron ba talagang magic treasure? Hindi maiwasang magtaka ni Dustin. Kung kakainin ito ng isang ordinaryong banal na Diyos, magkakaroon siya ng pagkakataong maging isang tunay na banal na Diyos. Hindi nakakagulat na ang lahat ay sabik na hanapin sila. Ang kayamanan ay talagang bihira at hindi mabibili ng salapi. Kung may ganoong kayamanan dito, hindi ko ito palalampasin. Nagpasya siya. Kaya naman, nagsimulang hanapin ni Dustin ang divine accomplishment fruit tulad ng iba. Pinalabas niya ang kanyang tunay na banal na Diyos ng mga alipin at ang tatlong sirena. At pagkatapos ay dinala sila sa kailaliman ng kagubatan. Ito ay magiging mas mahusay para sa isang pangkat na maghanap para sa mga kayamanan. Pagkatapos ng lahat, mayroong lakas sa mga numero. Napakalawak at walang hangganan ng mundo. Mahigit 79% nito ay natatakpan ng makapal at mayayabong na kagubatan. Ang mga miyembro ng lahi ng hayop at iba pang puwersa ay lumakad ng mas malalim sa gubat. Gayon din si Dustin at ang kanyang mga kasama. Hindi nagtagal. Sinundan siya ni Elder Ian at Elder Alfonso sa mundo kasama ang isang grupo ng mga tunay na banal na Diyos. Ano ang sinasabi mo? Ang divine accomplishment fruit ay natagpuan dito. Ang galing. Kalimutan mo na ang aliping iyon at tumutok ka muna sa paghahanap ng prutas. Nang marinig nila ang balita, tuwang-tuwa ang dalawang matanda. Agad silang sumama sa paghahanap ng divine accomplishment fruit kasama ang kanilang mga tauhan. Samantala, parami ng parami ang dumating sa mundong ito. Ang sino mang nakarinig ng balita ay nagmamadaling pumunta rito upang subukan at tiyakin ang kanilang pag-angkin sa kayamanan. Ang divine accomplishment fruit ay sadyang kinakailangan upang baliwalain. Maaari nitong gawing isang tunay na banal na Diyos ang isang ordinaryong banal na Diyos. Ito lamang ang kanilang mahusay na paraan upang gawing makapangyarihang tunay na mga Diyos ang kanilang mga miyembro. Iyon ay lubos na magpapahusay sa lakas ng anumang puwersa. Walang sino man ang makakalaban sa tukso ng gayong hindi mabibailang kayamanan. Nanguna si Dustin. Habang sumusulong siya, pinakawalan niya ang kanyang pakiramdam na nakikita ang sitwasyon sa kanyang paligid. Mag-ingat kayong lahat. Ang masukal na kagubatan ay puno ng panganib. Babala niya sa mga kasama. Salamat sa kanyang hindi kapani-paniwalang kalidad na pakiramdam at paniwala na enerhiya ng kaluluwa. Agad niyang nakikilala ang mga panganib na naghihintay sa kanila. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, huminto si Dustin at ang kanyang mga kasama sa kailaliman ng kagubatan. Namangha sila nang matagpuan nila ang mga matandang puno na matayog sa itaas nila. Na halos abot langit, sa di kalayuan. Pinakanakang maririnig ang mga ungol ng mabangis na hayop. Ang mga ibon ay lumipad sa kalangitan. Hindi makilala ni Dustin ang marami sa kanila. Nakita niya ang isang higanteng ahas na may 108 ulo. Isang kuhol na may 4 na paa. Isang halimaw na may ulo ng alimango at isang katawan ng tao. Kung ang kanilang hitsura ay hindi sapat na nakakatakot, ang kanilang mga kasanayan at lakas ay, ang ilan sa kanila ay matatagpuan din sa isang lugar sa Sea of Chaos. Sa sandaling tumigil sila sa pag-iisip tungkol sa mga hayop, napansin nila na mayroon ding maraming mahahalagang halamang gamot. Teka, tingnan mo, maraming halaman doon. Nagpapalabas sila ng mga gintong ilaw at natatakpan ng ambon na gawa sa enerhiya na enerhiya. Dapat silang maging mahalaga, sabi ni Sally kay Dustin sabay turo sa paanan ng bundok na nasa harapan nila. Tumango si Dustin. Napansin na sila. Tere na at tingnan natin. Kasabay nito, nagmarcha siya papunta sa bundok. Kasunod ang kanyang mga alipin at ang tatlong sirena.
Ang batong bundok ay may taas na libo-libong talampakan at walang mga halaman dito. Binalot ito ng patay na katahimikan. Isang malaking patlang ng mga halamang gamot ang matatagpuan sa paanan nito. Ang mga halamang gamot na pinupuno ang hangin ng kanilang sariwang aroma. At ang ambon na nabuo ng mga enerhiya ay lumipad sa itaas nila. Oh my gosh! Ang mga halamang gamot sa dugo ng Phoenix doon ay umiral ng milyon-milyong taon. Wow! It's the heavenly scarlet vine. They are at least 5 million years old. Kirin flower, 8 milyong taong gulang na sila. Puno ng pag-asa. Napanganga si Dustin at ang kanyang mga kasama sa maraming bihira at lumang magic herbs. Nagbigay sila ng nakakalasing na halimuyak na kumalat sa buong kagubatan. Maging ang mga mata ni Dustin ay kumikislap sa pananabik habang nakatitig sa mga mamahaling halamang iyon. Master, kukunin ko sila para sa iyo. Matapos makita ang mga mata ni Dustin ay nakatutok sa mga pambihirang halamang gamot. Ilang alipin na mga tunay na katamtamang grado na mga banal na Diyos ang sumugod sa kanila. Mag-ingat ka, paalala niya, kahit na mukhang malinaw ang lugar. Naramdaman niya na maraming hayop sa malapit. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita. Isang dagandong ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Isang nilalang ang tumalsik mula sa likod ng batong bundok. Ang balat nito ay kulay abo hanggang sa ulo nito kung saan ang isang pares ng mga galame ay naglalabas ng isang layer ng mucus. Sa gulat ni Dustin, isa itong kuhol na ilang libong talampakan ang taas. Ang balat nito ay kayumanggi. Parang bato. Sa ilalim nito, may 4 na puting paa. Whoosh! 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 10/14. Libo-libong galame ang biglang umunat mula sa kabibi ng kuhol at binaril ang mga alipin ni Dustin na yumuko upang magsimulang mamites ng mga halamang gamot. Swish! 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 Ang bawat galame ay naglalabas ng malaking halaga ng uhog na sumisira sa espasyong nahawakan nito. Na nag-iiwan ng mga butil ng puting usok sa likod. Kumalat ang masangsang na usok sa lugar. Bilang karagdagan, ang mga puting rune ay pinakawalan ng mga galame at ikinulong nila ang espasyo. Dahil sa kawalan ng bantay, ang mga alipin ni Dustin ay nanlamig at hindi makagalaw. Namutla ang mga mukha nila sa takot. Ang kanilang espiritual na pandama ay mas mahina kaysa kay Dustin. Kaya hindi nila naramdaman ang presensya ng kuhol. Dahil dito, inatake sila nito. Tingnan mo, ang uhog ay lason. Sigaw ni Dustin. Dahil ang lahat ng nasa landas nito ay napawi. Ito lamang ang paliwanag. Mabilis na kumilos. Iwinagayway ni Dustin ang kanyang manggas upang balutin ang kanyang mga alipin at tulungan silang makaiwas sa pag-atake mula sa kuhol. Hep! Anong lakas ng loob mong saktan kami? Guys, basagin natin ang shell nito. Ang mga aliping iniligtas ni Dustin ay kumukulo sa galit. Hindi sila natatakot sa kuhol dahil hindi naman sila mas mahina dito. Ang dahilan kung bakit hindi nila ito na-detect ay dahil nagtago ang kuhol sa likod ng bundok nang hindi gumagawa ng anumang tunog o naglalabas ng anumang aura. Ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataon. Tara, kunin natin. Kaagad. 12 ng mga ito ang nagsara sa kuhol. Hindi naman sila pinigilan ni Dustin dahil alam niyang kaya ng mga alipin niya ang kuhol. Nang salakayin na ito ng kanyang mga alipin. May nagbago. Tumigil ka. Huwag kang gagalaw. Sigaw ni Dustin sa mga alipin niya. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at ibinulong ang kanyang mga tauhan at ang 3 sirena. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at naglakad paatras ng buong bilis. Habang siya ay umaatres kasama ang kanyang mga kasama. Ang lupa sa likod ng bundok ay yumanig ng malakas. Maraming kuhol ang gumapang palabas mula sa likuran nito. Napakalapit na noon. Mukhang nakapasok tayo sa lugar ng mga kuhol. Gulat na bulalas ng 3 sirena. Umalis na tayo dito. Ang mga snail na ito ay lubos na nakakalason. Kung tinamaan tayo sa kanila, mahirap makabawi, sabi ni Dustin. Sayang at hindi ko makolekta ang mga magic herbs na iyon. Bago umalis si Dustin kasama ang kanyang mga kasama. Tumingin siya sa kanyang mga balikat. Nananabik na manatili at kunin sila. Guro,
Ang Land of Outlaw ay kasing delikado ng naisip namin. Banggit ni Wilfred matapos magmaterial sa tabi ni Dustin. Oo, ganun talaga. Tumango naman si Dustin. Nang sumunod na araw, nagpatuloy si Dustin at ang kanyang pangkat sa paglalakbay sa masukal na kagubatan. Paminsan-minsan, makakatagpo sila ng hindi kilalang mga hayop o mga bitag. Sa kabutihang palad, ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay napakalakas. Palagi niyang nahuhulaan ang panganib ng maaga. Sa makatuwid, maiiwasan nila ang mga ito sa pamamagitan ng pagtungo sa ibang direksyon. Matapos ang kalahating buwang paglalakbay, naramdaman ni Dustin na dumami ang bilang ng mga nilalang sa unahan nila. Ang mga nilalang ay mula sa makapangyarihang puwersa. Mukhang nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Malaki ang pagkakataon na nakarating sila sa sentro ng mundo. Kaya, nagtipon sila at tumigil doon. Ang mga nilalang na ito ay nagmula sa lahi ng hayop, sa ilalim ng mundo, sa Novel Court, sa Divine Corpse Palace, sa Heaven Beast Valley, at sa Desolate River. Bukod sa iba pa, gamit ang kanyang kahulugan na kahulugan. Nakita ni Dustin ang mga taong kilala niya. Manatili tayong low profile, sabi ni Dustin sa mga alipin niya at sa tatlong sirena. Pagkatapos, binuhay niya ang hallucination bead na naglabas ng maraming ilusyon. Ang mga ilusyon ay bumalot sa kanya at sa kanyang mga kasama. Napinipigilan silang makita. Hindi niya alam na ligtas na sila. Nagpatuloy si Dustin sa pagpasok sa kanyang club. Sa daan, nilampasan nila ang mga tao mula sa lahat ng puwersa na kinilala ni Dustin. Samantala, napansin niyang parami ng parami ang mga nilalang na dumating sa lugar na ito. Puno ito ng mga nilalang. Out of the blue, tumigil si Dustin sa kanyang mga track. May nangyayari sa itaas. Idilat mo ang iyong mga mata. Manatili kang malapit sa akin. Babala niya. Ang lugar sa harap nila ay nababalot ng kulay abong ambon. Hindi man masyadong makapal ang ambon ay nakaharang pa rin ito sa kanyang paningin. Bukod pa riyan, may masamang aura sa hangin. Dahilan para hindi siya mapakali. Oh, Dustin, tingnan mo, bulalas ni Sally habang itinutok paarap ang kanyang balingkinitang daliri. Napatingin si Dustin kung saan siya nakaturo at nakita niya ang isang pagsabog ng magulong enerhiya. Sa likod nito ay may matataas na bundok. Pinakawalan ni Dustin ang kanyang nakikitang pakiramdam upang suriin ang mga ito. Wait, mga bulkan sila. Hindi. Ang loob ng mga bundok na ito ay may butas. Gulat na napatingin si Dustin sa kanyang mga tagasunod. Ang lahat ng mga bundok ay pareho. Umikot ang makapal na hamog at tinakpan ang kalangitan sa itaas ng mga bundok na minsan-minsan lang makikita. Nawala sa pag-iisip, tinitigan ni Dustin ang kabundukan ng matagal. Guro, sa tingin ko may mga lihim na nakatago sa loob ng mga bundok na iyon. Sabi ni Wilfred, nakatayo sa tabi ni Dustin. Bilang isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos. Ang pagtatayo ng pakiramdam ni Wilfred ay napakalakas din. Oo, ang mga bundok na iyon ay walang laman. At sa kaibuturan ng bawat isa sa kanila, may isang maliit na mundong nakatago. Gayunpaman, may mga makikinang na batas sa 11/14. Espasyo doon na humaharang sa anumang mas bago na kahulugan. Kaya mahirap makita ang loob ng mga bundok na iyon. Sagot ni Dustin. Sa puntong ito, mula sa malayo, huminto ang mga tao ng mahigit 100 puwersa at tumingin sa mga bundok na nasa harapan nila. Dapat nasa kailaliman tayo ng mundo. Naisip nila habang nakatutok ang mga mata sa matataas na bundok. Hayaan akong tingnan kung maaari kong malasahan ang kasalukuyang sitwasyon sa mga bundok na iyon. Sabi ni Dustin sa sarili. Sinimulan niyang ilabas ang kanyang hitsura na pakiramdam upang galugarin ang loob ng mga bundok. Ang kanyang kaysa sa pakiramdam ay naging mas malakas sa isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Bilang karagdagan, naabot na niya ang major achievement stage ng paglinang ng batas ng ilusyon. Ito ay lubos na nagpalakas sa kanyang kahulugan na kahulugan. Ang pakiramdam na pakiramdam ni Dustin, tulad ng mga alon, ay tahimik na nag-scan sa mga bundok bago sapilitang tumago sa mga ito. Bilang karagdagan,
Mayroon ding isang malaking bilang ng mga ron ng batas ng ilusyon na sumusunod sa kanyang mga pagpipilian sa kahulugan. Ilang sandali pa, nakita na ni Dustin ang loob ng kabundukan. Na may malinaw na tanawin dito. May malaking pool sa loob ng bundok na iyon. Ito ay nagpapalabas ng gintong liwanag at ang mga potensyal na enerhiya ay siksik. May mga isda na may pakpak na lumalangoy sa pool. I wonder kung anong species sila. Curious na naisip ni Dustin. Sa loob ng kabilang bundok, may malawak na damuhan. Nagniningning ang bawat talim ng damo. Marahil ito ay isang pambihirang damo. Teka, may isang matangkad na puno na may mga siksik na sanga sa gitna ng damuhan. Naglalaman ito ng isang kahanga-hangang halaga ng kakanyahan ng buhay. Nababalot ito ng makukulay na ilaw at namumunga ng maraming escarlata na prutas. Mukhang masarap ang mga prutas. Posible ba na ito ay ang banal na bunga ng paggawa? Nagulat at natuwa si Dustin. Malakas ang pakiramdam niya na maaaring sila ang mga divine accomplishment fruits. Wait, ito ay kakaiba. Sa loob ng isa pang bundok, mayroong isang malaking ilog na may lumang templo na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ang mga ron ay kumikinang ng maliwanag sa paligid nito. At malinaw na umalangaw-ngaw mula sa loob ng templo ng mga Buddhist chants. Tila ang mga senior monghe ay umaawit. Ipinagpatuloy ni Dustin ang paggalugad sa iba pang mga katabing mga bundok sa kanyang pagtukoy sa kahulugan. Kaya may lihim na espasyo sa loob ng bawat bundok. At mula sa hitsura nito ay makakakuha tayo ng maraming kayamanan mula sa mga espasyong iyon. Nagulat si Dustin sa kanyang bago at kapana-panabik na pagtuklas. Hindi niya akalain na napakaraming magagandang lugar sa lugar na ito. Naghihintay para sa kanya upang galugarin. Hindi lang si Dustin. Ang mga Panginoon ng iba pang puwersa ay nagsisikap din sa kanilang makakaya upang galugarin ang mga bundok sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan. Mukhang ang divine accomplishment fruit ay matatagpuan sa mga bundok na ito. Lahat ng mga master ay natuwa. Pero na, sa wakas, isang grupo ng mga tao ang sumugod patungo sa mga bundok. Tingnan natin. Ang mga tao mula sa iba pang mga puwersa ay hindi gustong mahuli. Agad din silang sumugod patungo sa kabundukan. Kung mas mabilis silang nakarating doon, mas maraming hindi mabibili na kayamanan ang maaari nilang makuha. Nangunguna sa lahat, let's move out. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay. Sumugod din si Dustin. Kasama ang kanyang mga alipin at ang tatlong sirena. Hindi nagtagal. Nasa gitna na sila ng bulubundukin na sumasakop sa isang malawak na lugar. Pinili ng bawat puwersa ang pinakamalapit na bundok at agad na pumasok sa loob. Bukod dito, ang mga sangkawin ng bawat puwersa ay naghiwalay upang tuklasin ang mga bundok ng mas mabilis. Walang nakakaalam kung saan nila makikita ang divine accomplishment fruit. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay nahahati sa ilang mga koponan. Sa ganoong paraan, maaari nilang palawakin ang kanilang paghahanap at mahanap ang divine accomplishment fruit bago ang iba. Katulad ni Dustin, natagpuan din ng mga masters ng iba pang puwersa ang mga espasyo sa loob ng mga bundok. Pero dito tayo. Sinenyasan ni Dustin ang kanyang mga kasama na sundan siya habang patungo siya sa isa sa matayog na bundok. Ngayon lang siya nakakita ng puno sa loob ng bundok na iyon. Nahulaan niya na ito ay ang Divine Accomplishment Fruit Tree. Kaya naman nagpasya siyang tuklasin muna ang bundok na ito. Tingnan mo, may pasukan talaga. Nang makarating si Dustin at ang kanyang mga kasama sa paanan ng bundok, nakakita sila ng portal. Nang walang nakitang panganib sa malapit, agad silang sumugod sa portal. Pagkapasok nila sa bundok, isang malawak na damuhan ang natano. Ang mga malalagang damo ay kasing tangkad ng isang may sapat na gulang. Ang bawat talim ng damo ay naglalabas ng nakakasilaw na gininto ang ningning, na nagbibigay liwanag sa buong bukas na espasyo. Kumikislap sa himpapawid ang mga bahid ng mahiwagang batas, tulad ng mga tanikala na nakakandado sa kalangitan. Sa kanyang espiritual na kahulugan, alam ni Dustin na hindi sila maaaring lumipad. Kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang maglakad sa lupa. Sa gitna ng damuhan, mayroong isang mataas na puno, na mas maliwanag kaysa sa mga talim ng damo. Sa damuhan,
Mayroong isang landas na sementado ng mga bato, na umaabot mula sa paligid hanggang sa ugat ng puno. Wow! Ang taas naman nitong puno. Bulalas ng tatlong sirena habang pinag-aaralan ang puno sa harapan nila. Guro, ito ba ang puno na namumunga ng Divine Accomplishment Fruits? Natuwa rin ang mga alipin ni Dustin. Alam nila na gustong-gusto ni Dustin na makuha ang Divine Accomplishment Fruit. Kaya lahat sila ay nag-wish na matupad niya ang kanyang hiling. Mahirap sabihin ngayon, pero kahit hindi na sila ang Divine Accomplishment Fruits, maaari pa rin silang maging priceless item. Kaya tayo na at kunin ang mga ito. 12/14. Tumalsik si Dustin at ang kanyang mga kasama at tumakbo sa kalsadang bato. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Magic Tree. Nang huminto sila sa harap nito ay napagtanto nila kung gaano kataas ang puno. Para silang mga langgam na nakatayo sa tabi ng puno na parang higanti. Ang mga dahon nito ay berde at sariwa at ang bawat dahon ay kumikinang na parang isang makintab na piraso ng jade. Sa buong puno, may mga matingkad na escarlata na prutas. Kumalat sa hangin ang matamis na bango ng mga prutas habang mahina ang ihip ng hangin. Nakatayo sa ilalim ng puno. Komportable si Dustin at ang kanyang mga kasama habang nilalanghap nila ang masaganang kapaligiran na enerhiya sa paligid. Master, kunin na natin ang magic fruits. Nagmungkahi si Wilfred. Sige, tumango si Dustin. Kasama ang kanyang mga alipin. Hindi na niya kailangang pumili ng mga prutas sa kanyang sarili. Nang kukunin na ni Wilfred at ng iba pang mga alipin ang mga prutas. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kanilang likuran. Manatili ka sa kinaroroonan mo at huwag kang gagalaw. Lumingon si Dustin at nakita ang isang pangkat ng mga tao na paparating. Tila nakita rin ng bagong grupong ito ang Magic Tree. Ang taas kaya. Ito ay posibleng puno na namumunga ng Divine Accomplishment Fruits. Ang bagong grupo ay nakatitig sa mga prutas ng may kasakiman. Hindi pinapansin si Dustin at ang kanyang mga alipin. Ang pinuno ng club ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Isa siyang matandang nakasuot ng dilaw na damit. Sa wakas ay napansin niya si Dustin at tinignan niya ito at ang mga kasama nitong taas-baba. Sabihin mo sa akin, saang puwersa ka kabilang? Matigas na tanong ng matandang nakadilaw habang nakatingin kay Dustin. Ibinaba niya ang kanyang bantay at kumilos ng mayabang na nakikitang walang tunay na premium grade na Diyos sa club ni Dustin. Bagamat karamihan sa mga alipin ni Dustin ay mga tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos. Ang matanda na nakasuot ng dilaw na damit ay tumatangging seryosohin sila. Dahil siya ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Kaya niyang ilabas ang lahat sa isang tibok ng puso. Kaya naman madali niyang tinignan ng masama si Dustin. Isang panunuya ang ham attack sa labi ni Dustin ngunit hindi ito umimik. Sir, sa nakikita ko, ang mga taong ito ay mula sa iba't ibang puwersa. Ang ilan sa kanila ay nagmula sa lahi ng hayop. Ang ilan ay mula sa underworld. Ang ilan ay mula sa Desolate River. At ang ilan ay nagmula pa sa Novel Court. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga nilalang na ito ay nagsasama-sama lamang pansamantala. Isang matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa tabi ng matanda na nagmumuni-muni ng malakas. I see. Ipasok lahat ng meron ka at umalis ka na dito. Patagang utos ng matanda na nakadilaw kay Dustin at sa kanyang mga kasama. Bumuhos ang nakakatakot na aura sa kanyang katawan nang matapos siyang magsalita. Hindi maikikaila na ang lakas ng isang tunay na premium grade na Divine God ay nakakatakot. Gayunpaman, nanatili sa kanyang mga labi ang pagngisi ni Dustin. Kahit na hindi matalo ni Dustin ang isang tunay na premium grade na banal na Diyos sa isang patas na laban. Tiwala siya sa kanyang nagawang makatakas ng hindi nasaktan. Kaya naman, hindi siya nakaramdam ng takot para sa matanda. Guro, sa kabila ng kalmado ni Dustin. Ang kanyang mga alipin ay kinakabahan na lumingon sa kanya para sa mga order. Guro, ang matandang ito ay isang mahigpit na kalaban. Paano kung mag-leave ka? Sasagutin ka namin. Nag-alok si Wilfred sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan sa kahulugan. Para sa mga alipin ni Dustin. Walang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng kanilang amo. Ayos lang.
Hintayin mo na lang ang mga order ko. Sumagot si Dustin gamit ang kanyang kahulugan na kahulugan. Tayo ay mula sa Annihilation Mountain. Gawin ang utos ng ating Supreme Grandmaster. Dahil maganda ang mood niya. Hindi kanya pahihirapan basta sundin mo lang ang utos niya. Humph! Kapag nakipagkulitin ka sa kanya, hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Mahigpit na tanong ng matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sigurado ka bang mapipigilan tayo ng tinatawag mong Supreme Grandmaster? Naiinis na sagot ni Dustin. Anong sinabi mo? Lahat ng tunay na banal na Diyos na tumanggap ng mga utos mula sa matanda na nakadilaw ay agad na pinanangkitin siya ng mga mata. How dare a ordinary preliminary grade divine God magsalita ng ganito? Napuno sila ng kalituhan sa katapangan ni Dustin. How dare you challenge our Supreme Grandmaster? Gusto mo bang mamatay? Ang matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay namula. Sa isang galaw niya, iniunat niya ang kanang kamay para hawakan si Dustin. Ang kanyang kamay ay naglabas ng napakalaking lakas. Ito ay hindi kahit na anumang uri ng omnipotent skill. Sa kanyang mga mata, si Dustin ay isa lamang ordinaryong preliminary grade divine God. Masyado siyang mahina para maituring na kalaban niya. Dahil gusto mong mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Sa halip na umiwas, tumayo si Dustin na may malupit na panunuya na humihila sa gilid ng kanyang bibig. Malapit mo nang matugunan si kamatayan. Ngunit nambobola ka pa rin. Isa ka lang mahinang inaanak. Ano ang iniisip mo na maaari mo pa akong lagyan ng kalmo? Naghalo ang galit at saya sa loob ng matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Maiintindihan mo na hindi ito isang bluff sa lalong madaling panahon. Perpektong flat ang boses ni Dustin. Hindi naapektuhan ng anumang panlalait ng kanyang kalaban. Sa sumunod na sandali, maraming ilusyon ang dumaan sa matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na tulad ng isang hindi mapigil ang tubig. Sunod-sunod din ang mga pulang stream patungo sa soul scene ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay mas malakas kaysa sa isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Walang paraan. 13/14. Ang kanyang kalaban ay makalaban sa kanyang mga pag-atake. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng mga ilusyon at puppet strings. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging frozen sa takot. Tulungan mo ako. Isang sigaw ng tulong ang agad na lumabas sa kanyang mga labi. Sa sumunod na segundo ay bumungad sa kanya ang kamao ni Dustin. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng bituin ay bumasag sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pumutok ang mabigat na puwersa mula sa kamao ni Dustin at dumaloy sa katawan ng lalaki. Ikaw! Sa kabila ng pagkabigla at galit ng matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Unti-unting nilalamon siya ng kawalan ng pag-asa. Bago pa siya makapagsalita, naging alikabok na siya. Iba't ibang dagwang piraso ang sumabog kung saan-saan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Wala pang 100 ng isang segundo ang inabot ni Dustin para mailabas ang matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. May dalawang dahilan para sa kanyang pagkapanalo. Sa isang banda, minamaliit ng matangkad at payat na lalaki ang kalaban. Hindi niya naisip na si Dustin ay magkakaroon ng kamangha-manghang lakas. Sa kabilang banda, talagang napakalakas ni Dustin. Sa kanyang karunungan sa batas ng ilusyon at hallucination bead. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Dustin ay halos hindi maihahambing. Kunin mo ang magic fruits. Ihahatid ko ang matandang ito para bilhan ka. Mabilis na inutusan ni Dustin ang kanyang mga alipin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na sentido nang matapos niya ang kanyang kalaban. Sa susunod na segundo, ipinatawag ni Dustin ang hallucination bead mula sa kanyang soul sea. Hindi mabilang na mga ilusyon ang lumitaw at kumalat sa kanilang paligid. Na agad na bumabalot sa espasyo. Mahigit 10 malalaking vortex ang nabuo. Lahat ng ito ay dumiretso sa matanda na nakadilaw. Kasabay nito, lumitaw ang mga pulang string at pinalibutan din siya. Hindi lamang ang matanda na nakadilaw ay ganap na napapaligiran ng mga ilusyon. Kundi pati na rin ang kanyang mga tauhan. Anong nangyayari? Nasaan ako? Paano ako napunta dito? Damn it, leave me alone.
Mga halimaw, umalis ka na. Ang lahat ng medyo mahina na tunay na banal na mga Diyos ay natigil sa iba't ibang mga ilusyon. Ang ilan sa mga mas makapangyarihan ay nagawang bumagsak sa isang cross-legged na posisyon upang manatiling nakatutok. Desperadong nagtitipon ng kanilang espiritual na kahulugan upang labanan ang pagsalakay ng mga ilusyon. Lahat, huminahon. Ito ay mga ilusyon lamang. Tumutok at bantayan ang iyong soul sea. Malakas na bili ng matanda na nakadilaw. Sa puntong iyon, lahat ng inalipin na tunay na banal na mga Diyos ni Dustin ay tumakbo patungo sa puno at inaani ang mga bunga nito. Maging ang tatlong sirena ay lumapit para kunin ang mga prutas. Human boy, minamaliit kita. Hindi ko ine-expect na mayroon kang ganyang kapangyarihan. Noon lamang nagsimulang seryosohin ng matanda na nakadilaw si Dustin. Hindi uobra sa akin lahat ng pakulo mo. Mahina ka pa rin sa akin. You're dead meat. Puro galit ang makikita sa mga mata ng matanda na nakadilaw. Ito ay hindi lamang walang laman ng mga salita. Siya ay talagang hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Sanang walang humpay na pag-atake ng higit sa 100 vortex na ginawa mula sa ilusyon. Nababagabag siya ngunit hindi siya nasugatan. Sa sobrang galit, inipon ng matanda na nakadilaw ang lahat ng kanyang lakas. Napakalaking dami ng enerhiya sa espasyo ang natipon at sumugod sa kanyang katawan. Go to hell, brat! Ang mukha ng matanda ay naging hindi kapani-pani walang baluktot. Bawat hakbang niya papunta sa Dustin. Isang malaking espasyo ang babagsak dahil sa impact ng kanyang momentum. Ang matanda ay parang isang galit na galit kay Leon habang ang nakakatakot na layuning pumatay ay nag-aalab sa kanyang mga mata. Maging ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit na para bang hindi na siya makapaghintay na pira-piraso si Dustin. Isang mahina at ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos ang lubos na nagpahiya sa kanya. Walang paraan na pabayaan niya ito.